Then mga sirs, for today's video, punta naman tayo sa clutch lever. Pero ngayon, gamitin natin itong cable lube na gawa ni Kobe. Ang clutch lever, kung mapapansin nyo, lalagyan na rin natin yan ng lubricant. Kasi nakis-kiss yun dun eh. So, kailangan din natin lagyan yung bolt na yun. Kung mapapansin nyo, yung mga dikambyo dyan, may bolt dun sa inyong clutch lever or clutch lever. May bolt doon, yun, kailangan din lagyan ng grasa yon or silicone grease. And then, dahil umulan, mag-lubricate rin tayo ng kadena. So, ito yung pampantay naman natin sa kadena. So, tara, samahan nyo akong mag-lubricate kasi malakas ang ulan nung nakaraan, so medyo nabasa yung mga ganang parte ng motor natin, kaya kailangan nating i-maintain. Tara. So dito mga sirs, nilinis ko muna syempre yung ating kadena bago natin ito lalagyan ng langis or chain lube. Ang gamit ko lang nga pala ay gear oil. Dati chain lube. Ngayon gear oil na lang kasi nahalata ko na maganda siya sa pag-maintain, hindi siya mabilis kalawangin. FYI lang mga sirs, 2 years na tong, magto 2 years na tong ating kadena. So yan, yung tension niya, hindi ko na nga pala in-adjust. Matagal na rin siya, mga ilang months na rin na ganun ang kanyang tension, hindi nababago. So maganda yung pagkaka-adjust natin ng huli. So dito nilalagyan ko na ng gear oil. Yan, gumagamit ako yan ng brush. And mano-mano ko yung hinahaplos ng brush. So yung gear oil ko, gamit ko dito ay JBT na 85W by 85W140. So malapot-lapot siya. Sound check natin yung kadena. Check nyo kung maingay o hindi. And saktong-sakto yung lapot niya para sa kadena kasi matalsik ang gear oil eh. Yun lang ang kanyang downside. So dito pakinggan natin. So ayan mga sirs, dito naman tayo sa ating clutch lever or clutch lever and sa ating clutch cable. First thing, luwagan natin to 12mm. Ayan. 12. Luwagan natin itong dalawang tornilyo na to para mamaya pag kikis-kis natin na may langis, smooth siya. Ayan, itong dalawa. Ayan, tanggalin na natin to clockwise para palabas, paluwag. So mga sirs, pag sumikip dun sa taas, luwagan nyo lang to para makalabas yung thread. Ayan, para mailabas natin ng todo yung thread. Luwagan nyo lang to. Ayan. So yan. Pag ayaw pa rin, luwagan pa natin sa baba. So, luwagan pa natin dito. Ayan. So, ayan na. Ayan. Ayan. Ganun lang diskarte dan mga sirs. Yun. So, ayan, tanggal na. Tanggal na siya, so dito natin ilalagay yung, ituturok natin yung langis. Ayan, dito. Yung pinaka parang karayom. Tapos, itong cable gagano na natin. Medyo matagal na proseso, pero worth it naman yan. So, try ko mapakita sa inyo ha. Tanggalin nyo lang pala to. Tapos ipalit nyo to. Dito, pagmasdan nyo lang mabuti kung saan ko nilusot yung pinaka karayom. Yan, para hindi kayo magkamali. Yan, tama yung lusot ng langis kung saan dadaan. Medyo matagal na proseso lang yan mga sirs ha. Ito, lagyan nyo ng basahan kasi tutulo dito yung
langis. Pero medyo matagal-tagal pa yun, mga ilang gano'n pa yun. Lagyan nyo yan ng ano, kung masaya lang kayo, tutuluan nyo ng langis. Yung mga kasama na yung kanyang yan, yung parang ng mga namumuong carbon dun sa loob. So madumi yan, kaya nilalagyan ko yun ng basahan. Mga ilang pump pa yan bago lumabas yung langis dyan. Tsagaan lang, medyo makulit na proseso yan. Tapos lagay ulit. Lagay lang kayo ng lagay. Lagay nyo lang ng lagyan. Magaling itong na-invento ni Kobe na to. Dati kasi ang ginagamit ko ay syringe or yung ano, panturok. Okay din naman yon. Maganda kasi ito, ayan, may langis na. And parang tama lang yung viscosity niya, yung pagkalabnaw niya. Para dito sa pag-lubricate ng ano, cable. Itong ating clutch cable. Tapos niyan, kaya natin paulit-ulit na ginaganito para umabot sa dulo yung ano, oil. So ibig sabihin niya may lumalabas ng oil dito. Ayan, umabot na yun sa buong cable. Ayan, kita nyo may lumalabas ng dumi or lumang carbon. Ayan. Para saan ba to mga sirs? Ba't natin nilulubricate yung cable? Personal experience ko, kasi nung bago sa kasa yung aking motor, after 6 months naputulan ako ng cable. So iwas putol pag lubricated yung ating mga clutch cable, kaya mini-maintain din yan. So mas mahaba yung magiging ano natin paggamit dun sa cable, hindi siya mapuputol agad kasi less friction. So yan mga sirs, tingin ko isang lagay na lang ng ano, isang turok na lang ng oil, okay na yan. So lagyan nyo lang yun ng basahan para hindi pumunta doon sa makina nyo yung lumang oil. Mga ilang araw pa yan bago mawala. Gawin nyo siguro to mga every 6 months, or kung medyo tamad-tamad kayo, mga siguro once a year, pwede na yan. Basta wag lang hindi, para tumagal yung clutch cable nyo. Less friction eh. Alam niyo naman pag may friction, bakal sa bakal, may mga bagay-bagay na napuputol or maganit. Kasi nag-iinit yan eh pag may friction. And sa maalala ko, sa pagkakatanda ko, kung di ako nagkakamali, may 3 years na tong clutch cable ko. Kaya sulit na yung gamit ko dito. Yan. Bugahan natin to ng ano, kahit anong cleaner. Okay na okay itong Kobe. Saktong-sakto yung kanyang pagkalapot or pagkalabnaw. So mga sirs, tapos tayo. Ito na lang yung ating tornilyo. Kaya kailangan nyo ng pangontra. Ito siya mga sirs. Yan yung sinasabi ng tornilyo. May tawag dyan eh. Comment nyo nga kung ano yung tawag dyan. Bilisin na rin natin to siyempre. Ayan. Naka E3 ako. E3 pa to. E1 basta. E3 yata to ng RCB. Na parang stock lang siya. Parang stock lang yung dating niya. Ayan.
So mga sirs, may twist. Yan, hindi ko siya maibalik ng smooth dito. So, tinatry ko. Hindi ko matandaan, dati na ibabalik ko yan eh. Pero ngayon, hindi ko maibalik. So, gawin ko na angat ko na muna ito, tanggalin ko na muna itong pinaka naghihila sa clutch, kung anong tawag nyo dito, para ito ay smooth natin maibalik doon. Comment lang kayo kung mali yung diskarte ko, kasi bigla ko siya hindi maibalik. So try ko na itong tanggalin para humaba yung cable and maibalik natin ng maayos dun sa clutch lever or clutch lever. So ayan, ilubricate na rin natin. Ayan, natanggalin natin. So try natin ikabit yung cable sa clutch lever. Nalubricate tuloy siya ng di oras. So ayan mga sirs, tapos na yung ating pag-lubricate at pag-maintain ng clutch lever and clutch cable. So may tip lang ako sa inyo mga sirs, pag nagtanggal kayo nitong arm na to, nakikita niyo yan. Yan, itong arm na to pag tinanggal niyo yan, kasi ang tendency pag magbabalik na kayo ng clutch, mahirap nang ibalik eh. Kasi kailangan niyo tong luwagan para maibalik niyo ng maayos yung clutch cable doon. So ang tendency, tatanggalin niyo to. Pag tinanggal niyo to at ibabalik niyo na, biglang nawala ng tension yung ating clutch lever sa cable. Akala natin sira. Kasi ayaw bumalik ng clutch tension, walang tension. Na-experience niyo yun. Ikutin nyo lang to. Ito, itong bilog na to. So, tanggalin yan. Tanggal yan. Kunyari, tanggal yan. Ikutin nyo lang yan. Pero hindi siya iikot ng 360 degrees parang ano lang siya. Mga 60 degrees lang iikot niya. Hanggang bumalik yung ano siya, parang ma-i-stop siya kada ikot. Hindi siya maikot talaga. Basta ganun-ganun nyo lang siya. Hanggang bumalik yung tension. Sa una, akala nyo nasira. Walang tension. Basta ikot-ikutin nyo lang to. Ayan. Galaw-galawin nyo lang. Hanggang bumalik siya. Makuha niya ulit yung tension ng clutch cable. Hindi ko alam kung anong paliwanag doon. Tinuro lang sa akin ng isang mekaniko dito, si Nick. So, shoutout sa iyo, Nick. Salamat, nagamit ko yung tinuro mo sa akin, yung tip mo sa akin. Si Nick ay located dito sa Katapatan, Kabuyaw. Diretso nyo lang bago kayo dumating ng Riles, tapat ng Ira Salon. May shop doon na may katabing pagupitan. Harapin nyo lang si Nick. Maayos gumawa yun. And ayun, hindi siya madamot sa mga ganong bagay. So, lipat tayo sa clutch lever. Yan, yung aking pinaka piga, standard lang. Ayoko nang mababa, ayoko nang sobrang baba, matigas sa cambio, and hindi maganda yun sa ating clutch lining. Yung mataas, hindi rin maganda yun sa clutch lining. May tendency masunog pag masyado namang mataas. So, ginaya ko lang yung sa kasa, kung ano yung dating bagong labas sa kasa. Ganun lang ano ko, tension ng or piga ng clutch ko. Yan, mga 2 mm lang siguro dito. Yan. Bago mag-engage. So, payo ko din sa inyo mga sirs. Standard lang yung ating clutch lever. Yan. So, yun lang mga sirs, sana nakatulong and ride safe. Ingat sa biyahe mga sirs. So yeah, ready na naman sa bakbakan to. Ready na naman sa bakbakan.